Hello, hello! Andito po ulit ako sa Baguio City, Kilometer Zero. Anyway, ang daming nagsabi sa comment section na sa PMA naman daw ako pumunta. Kaya samahan niyo ako ngayon maglakad papunta sa PMA. Pwede ka dumaan paakyat ng Session Road, pero dito ko piniling dumaan. Maraming salamat nga po pala sa inyong mga sumusubaybay sa aking walking distance episode. At kung hindi ka pa naka-follow, sana pindutin mo na yung follow button para updated ka sa next episode. Maraming salamat din po sa mga nakapag-follow na. Sana hindi po kayo magsawa sa mga iba pang mga random content na pinagpo-post ko. Thank you! According kay Google Maps, around 7.9 kilometers ang layo from kilometer 0 hanggang sa gate ng PMA. So habang naglalakad ako, magkwentuhan ulit tayo ng ghost stories since November ngayon. At dahil nagustuhan ng iba sa inyo ang ilang ghost stories na nakwento ko nung episode 1. Siya nga pala, dinelete ko nga pala yung episode 1 dito sa Facebook dahil may copyright strike sa ginamit ko na background music. At nire-upload ko ito pero wala na yung audio niya. Pag di mo pa napanood yung episode 1, doon mo na lang sa YouTube channel ko panoorin. Ilagay ko sa comment section yung episode 1 at baka pwede ka rin mag-subscribe doon. Sa mga hindi pa nakapanood ng ibang episode, mapanood nyo rin sana. Doon ko na-explain kung bakit Walking Distance ang title ng series na to. Alright, ghost stories tayo. Since sa may Luwakan Road tayo maglalakad, ikwento ko sa inyo yung mga narinig ko na mga stories sa lugar na yun. Para sa story number 1 natin, sa mga hindi nakakaalam, dati, may isang pine tree na nakatayo sa gitna ng kalsada. Kung hindi ako nagkakamali, located siya before sa gate ngayon ng Camp John Hay. Yung malapit sa Techno Hub, hindi ko alam kung bakit, pero nung ginawa nila yung kalsada, hindi na nila ito pinutol. Pero nung around 2001 or 2002 ata yun, namatay yung puno. Kaya tuluyan na rin nilang pinutol ito. Dahil sa puno na yun, madaming kwento ang mga taxi drivers ng 1990s. Meron daw mga nakaranas na may pumarang babae na nakasuot ng puting dress malapit sa pine tree. So let's assume na ito ay isang white lady. May mga naka-experience din na magpapahatid daw siya sa PMA. Yung iba naman, magpapahatid lang daw malapit sa Luwakan. Yung iba naman daw, hindi magsasalita yung white lady. Pero, ang similarities ng mga experiences nila paglingon daw nila or pagtitingin sila sa rear view mirror, wala na daw yung babaeng sinakay nila. Hindi ko alam kung meron na sa inyong nakarinig ng similar na stories na ganun, pero madami na daw naka-experience noon. Ito naman ang story number 2. Mga around late 1990s or early 2000, ata ito nangyari. Nakwento to ng kuya ko noon. As in, sobrang tagal niya na itong nakwento sa akin. Kaya I'm not so sure sa mga exact details. Pero it goes something like this. Bale, madami siyang barkada nung college years niya and after a night out sa town, oras na ng uwian. Siguro mga around 10 p.m. na yun. Isa sa kanila, may sasakyan, kaya siya naman ang ginawa nilang tigahatid ng buong barkada. Wait lang, bago ko ituloy yung kwento ko, ganito nga pala kalayo ang kilometer 0 to Camp John Hay. Pwede ka rin pumasok sa Camp John Hay sa isang gate nila malapit sa Baguio Country Club. It happens na yung isang ihatid nila around Luwakan Road siya nakatira. So habang nagbibiyahe sila papunta doon sa bahay ng ihatid nila sa Luwakan, nagkwekwentuhan at magtatawanan sila. Pero nagulat na lang sila nang biglang sumigaw yung isa sa kanila at biglang tinakpan ang mata. By the way, nakaupo siya sa may window seat kaya nakikita niya yung nasa labas. Tinanong ng mga kasama niya kung bakit siya biglang sumigaw at bakit parang takot na takot siya. Lumingon siya sa labas ng sasakyan at bigla ulit itong sumigaw ng malakas. At matagal niyang tinakpan ang mga mata at takot na takot ang tsura niya. Nung nakarating na sila sa bahay nung ihatid nilang barkada nila, dun pa lang niya nakwento kung ano yung nangyari. Kwento niya, habang mabilis na tumatakbo yung sasakyan, ay may nakita siyang nakalutang or para bang lumilipad na white lady sa labas ng sasakyan na para bang nakatabi sa kanya. Nung sumigaw siya for the second time, dahil tumingin ulit siya sa labas at nakita niyang nandun pa rin yung white lady na nakikipagsabayan pa rin sa takbo ng sasakyan.
Sa pagkakataon na yun, siya lamang ang nakakakita ng multo at hindi ito nakikita ng mga kasama niya sa loob ng sasakyan. Ini-imagine ko tuloy ito yung itsura nun. Sorry, hindi ko alam gumawa ng maayos na prompt para sa AI image na to. Pero, nakakatakot nga naman kung ikaw yung makakita ng ganun, di ba? Bago tayo magpatuloy sa ghost stories, ganito nga pala yung itsura ko habang naglalakad. May mga nagtatanong sa comment section sa previous videos ko kung ano daw yung gamit kong camera. Ang gamit ko pong camera ay DJI Osmo na pinahiram sa akin ng kapatid ko. Nakakapagod nga hawakan ng more than 1 hour eh. Why so weak? So weak. May nagtanong din kung ano yung sapatos na gamit ko. Ito po yung gamit ko. Nike shoes na binigay ng pinsan ng asawa ko. Puro hiram at bigay lang yung gamit ko. Di ko pa kasi kayang makabili ng sariling gamit eh. You serious? Pag naglalakad nga po pala ako, hindi yung normal speed. Mas mabilis po sa normal na paglalakad kasi pag di ko yun gawin, aabutin ako ng more than 2 hours. At siguradong malulubat na yung gamit kong camera bago pa man ako umabot sa destination ko. At dahil malapit na ako sa PMA, next time na lang yung ibang ghost stories ko. What? Ito nga pala yung Luacan Airport. Binuksan siya noong 1934. Ito ang pinakamataas na airport in terms of elevation. So ngayon, hindi na ito operational para sa commercial flights. Last na nag-operate dito para sa commercial flights ay ang Philippine Airlines. Ang biyahe niya ay Baguio to Cebu. Ayan, isang ahon na lang, makakarating na tayo sa gate ng PMA. Mabilis po talaga yung pace ng lakad ko kasi magiging more than 2 hours ako makakarating pag normal pace lang ang gagawin ko. Sa ngayon, hanggang dito lang ako sa gate para sa ibang video naman na pag mamamasyal tayo sa loob. 1 hour and 25 minutes ko nga pala ito nilakad sa layong 8.15 kilometers at may 9,278 steps. Maraming salamat po sa panonood ng aking video and hope to see you again sa next episode ng The Walking Distance.